Huli sa akto, ang nakakakilig na reaksyon ni Pao nang biglang sumulpot si Kim sa Cebu. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Parang eksena sa telestory ang nangyari sa Cebu. Hindi inasahan ng lahat ang biglang pagdating ni Kim Chiu, lalo na si Paulo Avellino. Kitang-kita ang kislap sa kanyang mga mata at ang ngiting hindi maitago nang kumaway ang kanyang misis. Ito na ba ang patunay ng kanilang tunay na nararamdaman? Ang hindi malimutang sorpresa sa Cebu. Bakit kinilig ang buong bayan kay Paulo at Kim? Sa puso ng Queen of City of the South, kung saan ang hangin ay laging puno ng saya at musika, isang pangyayari ang yumanig sa damdamin ng libu-libong tagahanga. Hindi ito tungkol lamang sa makulay na parada o sa ingay ng mga tambol, kundi tungkol sa isang kwento ng pag-ibig o marahil ay isang matamis na pagkakaibigan na tila hinango sa isang pahina ng romantikong nobela. Ang sentro ng atensyon, walang iba kundi ang Kim Pao, ang tambalang Paulo Avellino at Kim Chiu na muling nagpatunay na sila ang hari at reyna ng kilig sa kasalukuyang henerasyon ng showbiz. Ang biglang pagdating ng prinsesa ng Cebu, nagsimula ang lahat sa isang tila karaniwang selebrasyon. Ang mga tao ay nagkaabang ang init ng araw ay sumasabay sa init ng pagtanggap ng mga Cebuano. Ngunit, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa kawalan sumulpot ang isang pamilyar na mukha. Si Kim Chiu, ang anak ng Cebu, ang Chinita Princess ay naroon. Hindi lamang bilang spectator, kundi bilang isang bituin na nagbigay liwanag sa kalsada. Ang kanyang pagdating ay parang isang sorpresang regalo na hindi inaasahan ng marami para sa mga tagahanga na matyagang naghintay sa gilid ng kalsada. Ang makita si Kim ay sapat na upang puwiin ang kanilang pagod at uhaw. Ngunit may isang tao na tila mas nagulat at mas natuwa sa kanyang presensya, ang ngiting hindi maitago ni Paulo. Kung mayroong isang larawan na maaaring magpinta ng limong salita, ito ay ang mukha ni Paulo Avellino sa sandaling iyon. Kilala si Paulo sa kanyang seryosong imahe. Ang aktor na madalas ay tahimik at misteryoso, ngunit sa pagkakataong ito bumigay ang kanyang cool na depensa. Nang makita niya si Kim na kumakaway ng buong sigla, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Paulo, isang ngiti na abot hanggang tainga. Hindi ito ang ngiti ng isang katrabaho lamang. Ito ay ngiti ng isang lalaking tilang nakita ang kanyang pahinga sa gitna ng kaguluhan. Ayon sa mga nakasaksi, ang reaksyon ni Paulo ay grabe, parang bata na binigyan ng candy, o mas tama sigurong sabihin, parang isang lalaking in love na nakita ang kanyang inspirasyon. Ang tawag ng marami sa insidenteng ito ay teleserye sa totoong buhay. Walang script, walang direktor, walang cut, tanging purong emosyon lamang. Nang kumaway si Kim na tinagurian ng mga fans bilang misis sa konteksto ng kanilang tambalan, tila tumigil ang mundo para kay Paulo. Ang kilig na nararamdaman ng mga tao ay hindi dahil sa sila ay may mga artista, kundi dahil ang kanilang interaction ay naramdamang totoo at hindi pilit. Ang sigaw ng Cebu, Kim Pao. Hindi magiging kompleto ang kwentong ito kung hindi babanggitin ang mga tunay na bida ng araw na iyon. Ang mga fans, ang mga Cebuano ay kilala sa kanilang pagiging loyal at passionate, at sa araw na iyon ipinakita nila kung bakit sila ang number one. Ang kalsada ay napuno ng mga tarpaulin na may mukha ni Kim at Paulo. May mga flyers na lumilipad sa hangin at ang bawat sulok ay may dalang suporta. Walang humpay ang hiyawan at sigawan. Bawat galaw ng dalawa ay sinusundan ng tilian na dumadagundong sa buong paligid. Para sa mga Kim Pao supporters, ang makita ang kanilang mga idolo na magkasama sa isang lugar ay isang pangarap na natupad. Sinasabi ng effort ng mga fans sa Cebu ay hindi matatawaran. Hindi sila napapagod mula sa paghahanda ng mga props hanggang sa pagtayo ng ilang oras sa ilalim ng araw. Ginawa nila ang lahat upang iparamdam kina Kim at Paulo na sila ay mahal na mahal at hindi sila nabigo. Ang kapalit ng kanilang pagod ay ang mga ngiti at kaway ng kanilang mga idolo, at higit sa lahat ang mga nakakakilig na sandali na kanilang nasaksihan ng personal. Ang nakakaintrigang bulong-bulungan, syempre. Hindi mawawala ang mga marites sa ganitong malaking event matapos ang parada at matapos ang mga kawayan at hinihan. Ano ang susunod? Dito na pumasok ang mga nakakatuwang spekulasyon. May mga usap-usapan na matapos ang nakakapagod na event may after party na nagaganap hindi sa isang bar o hotel, kundi sa mas pribadong lugar. Ano ang tanong ng bayan? Diretso na ba si Paulo sa bahay ni Kim?
Ang ideyang ito ay lalong nagpakilig sa mga fans. Isipin mo nga naman, nasa teritoryo ni Kim sila. Ang Cebu ay tahanan ni Kim. Ang posibilidad na dalawin ni Paulo ang pamilya ni Kim o pumunta sa kanyang tahanan ay nagpapahiwatig ng isang level ng relasyon na higit pa sa pagiging magka-love team. Bagamat walang konfirmasyon, ang imahinasyon ng mga fans ay lumipad na. Ang mga biro tulad ng anong singereto ba kayo ay naging bukang bibig na, nagpapagaan at nagpapasaya sa usap-usapan. Ang mensahe sa likod ng kilig. Sa huli, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang paggalo ni Kim sa parada at ang reaksyon ni Paulo ay nagpapakita ng isang bagay na napakalaga ang support system. Sa mundo ng showbiz na puno ng intriga at kompetisyon, napakagandang makita ang dalawang tao na nagtutulungan at nagpapasaya sa isa't isa. Ang pagiging healthy ng samahan ni Kim at Paulo ay isang magandang halimbawa. Hindi sila nagpapa-apekto sa mga negatibong bagay sa halip. Pinipili nilang maging masaya at ibahagi ang ligayang iyon sa kanilang mga tagahanga. Ang chemistry nila ay hindi lamang nakabase sa pisikal na itsura, kundi sa kung paano nila tatuhin ang isa't isa at ang mga taong sumuporta sa kanila. Ang respeto at paghanga ay kitang-kita sa bawat tingin at ngiti. Ang parada sa Cebu ay matatapos, ang mga tarpaulin ay matatanggal at ang ingay ay huhupa. Ngunit ang alaala ng araw na iyon, ang araw na sumulpot si Kimi at napangiti ng todo si Paulo, ay mananatili sa puso ng mga tagahanga. Ito ay isang paalala na minsan, ang mga pinakamagandang kwento ay hindi nakasulat sa script. Minsan nangyari lang ito sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng init ng araw, saan mo man sila makikita, doon mo malalaman ang pinakamagandang kwento. At habang hinihintay ang susunod nito, abangan na lang natin kung ano ang magiging update nila. At sa kabilang banda, Kim Chiu nominado sa 100 Most Beautiful Faces of 2026. Nagbubuni ang mga sulit fanin ni Kim Chiu dahil nakasama na ang kanilang Lodi sa listahan ng 100 Most Beautiful Faces 2026. Sa latest post ng T-Candeler na ex-media, kabilang na si Kim sa hiliran ng mga nominado sa nasabing pinakamalaking face card voting online sa buong mundo. Pumangalawa si Kim sa hilira, kasunod ang singer na si Nayeon, member ng girl group na Twice ng South Korea. Nasa listahan rin sina Madison Beer, Karna Pat, Setranapong, Harna Zando, Sharizada. Naunang ilabas ng TCC si Liza Soberano, sinundan ito ni Angie Salvacion at Andrea Villantes. Mukhang matamalay naman sa mga Pinoy male actors ang listahan dahil wala pang sumulpot na pangalan ng mga lalaking Filipino celebrities. Ang 100 MBF 26 ay isang online pool na ang mga fans sa buong mundo ay magdidesisyon ng sa pwesto sa kanilang mga Lodi. Kaya naman, napakagandang naisali si Kim Chiu dito dahil deserve niya talaga. Alam naman natin na ang beauty ni Kim Chiu ay talagang hindi pangkaraniwan. Sinasabing ng iba na siya ay nagparitoke. Anong nagparitoke? Mukha niya lang naman yan. Siguro naging mas blooming lang siya, nagloom at mas lalong gumanda, lalo na't naging maporma ang kanyang katawan, alagang gym, at higit sa lahat nagiging mas makinis ang kanyang mukha at mas nagiging enhance ito. Kaya naman huwag sana nating i-bash ito. Akgapin na lang natin na si Kim Chiu ay isang magandang nilalang, isang babaeng deserve na masali dito. Si Kim pa ba? Ano pa bang masasabi ng iba? Si Kim Chiu na yan.